Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So, Libra, this reading is for the month of May. Love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Libra, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Libra, if hindi kayo naka-resonate at all, then dito para sa inyo. So, Libra, I'm going to pull an oracle card for your situation and your person's situation. Okay, let's start. Libra, May, love reading. Month of May, love reading for Libra. Month of May, love reading for Libra. Month of May, love reading for Libra. Your situation. Family, blood ties, inner circle. So, family is important sa'yo, Libra. So, your person situation. Lockbox, close in, trap, frustrated. So, frustrated si person mo, Libra. So, what does your person wanted to tell you? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? I knew exactly what I was doing. So, alam niya daw yung ginagawa niya, Libra. So, let's see. So, let's see sa tarot cards. Libra. Month of May for Libra, love reading. Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, month of May, love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, month of May, love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. New beginning. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Family. Okay. Okay, Libra. Ang nagigets ko dito, Libra, at the end of this connection is either, Libra, ang importante at importante pa rin sa'yo is yung family. So, possible na might be baka itong person na to is not your husband, might be someone else. But, in the future, feeling ko, babalik ka pa din, Libra, sa ex mo. Kumbaga, this cycle na meron kayo ng person na to, ma-end at ma-end pa din to in the future. And you are going to move forward and never look back from this connection because you have realized na importante pa din sa'yo yung family mo. So, pwede tong vice versa, okay? Pero sa reading na to, ganito yung pagbasa ko. I think your person is frustrated kasi syempre hindi siya papayag dito. Minahal ka siguro nito, na in love siguro to sa'yo. And kaya, para sa kanya is, alam ko yung ginagawa ko, gusto kita, gusto kong
magseryoso sa'yo. Pero, para sa'yo, Libra, babalik at babalik pa rin ako sa pamilya ko dahil para sa akin, yun yung importante para sa akin. Yun yung nakikita ko. Pero, tignan natin sa tarot cards na to. What is the present situation right now? So, yun na nga, this present, nakikita ko na parang merong pag-offer ng new beginning dito. Might be this person, kung sino man na-involve sa'yo dito. Gusto niya na siguro magseryoso sa'yo. Kaya sabi niya, I knew exactly what I was doing. Baka this is younger than you, Libra, or might be same age, could be. So, Libra, this person is really willing to offer you new beginning, but then ikaw yung tumatanggi dito, Libra, kasi ikaw yung naiipit sa sitwasyon dito. You are giving this person a silent treatment because feeling ko, nakapag-decide ka na or gusto mo nang mag-desisyon na maghiwalay na sa kanya, makipaghiwalay na sa kanya. Kaya siya frustrated. Kaya parang feeling niya naiipit din siya sa sitwasyon kasi syempre na mahal ka niya. Kaya nga nag-o-offer siya sa'yo ng commitment dito serious commitment talaga. While on your part, Libra, nagkakaroon sa'yo dito ng mga realizations na hindi dapat to, hindi pwede to. Kaya siguro kinakausap mo siya and kaya frustrated siya ngayon. Libra, the challenge here is paano hahantong to sa kumbaga non-betrayal situation. Ayaw mo siyang masaktan. Kung gusto mong maghiwalay man kayong dalawa, yung maayos, may closure, naiintindihan yung isa't isa at merong maayos na paglalayo sa isa. Closure talaga, great closure. Ayaw mong masaktan siya. Kasi nakikita ko, alam mo na masasaktan at masasaktan siya. And this is the challenge dito. Ayaw mo siyang masaktan. Libra. See? Nalulungkot ka talaga sa mga pwedeng mangyari, Libra. Kaya lang, hindi ka naman talaga sure sa future ninyong dalawa. Alam mong mawawasak din kayong dalawa. Because darating yung araw, or something could be mas importante sa'yo, yung responsibility na meron ka o mga anak mo, ganyan. So, this Libra could be pwede to sa lalaki, pwede to sa babae, pwede tong vice versa, okay? Just takes what resonates. Hindi ka nagiging masaya thinking about that, na alam mo, parang feeling mo, ayaw mo ma-judge ka ng ibang tao, ng pamilya mo, baka ng mga anak mo, or ng mga kakilala mo. Kaya gusto mo isatama ang lahat. Though you like this person, pero hindi tama yung mga nangyayari. Okay? So, lalo na sa mga Libra, ayaw na ayaw ng mga Libra, yung bang parang ang tingin ng iba sa kanila is yung mababa or kahiya-hiya. Ayaw talaga ng Libra yung tinatawanan sila or mga ganong mga bagay or ginajudge sila even. Lalo na pag guilty sila. So, ito yung ginagawa mo ngayon, Libra. Tinatapos mo yung sa inyo kasi alam mong hindi tama to, hindi dapat to. In the distant past, let me see. Okay. So, Libra, I think, in the distant past, you and your ex is not okay anymore. In the distant past, hindi kayo nag-uusap na ng ex mo. Kaya siguro, para sa'yo, kailangan ko nang mag-move on. Importante sa akin dito yung mga anak ko na lang, yung responsibility ko as a mother. So, parang para sa'yo, Libra, you strongly cut off the connection with your ex in the distant past and healed and move forward. Though, honestly, hindi ito madali sa'yo, nasaktan ka. Kaya para sa'yo, sa mga ano man yung mga issue ninyo ng ex mo,
kinut off mo to sa life mo and nag-move forward ka, nag-move on ka. See, you did take that leap of faith. Parang mag-move on to cut off the cycle na meron kayo ng ex mo. But in the recent past kasi, parang binuo ulit ito. Kumbaga gusto ulit mabuo ang pamilya. Kumbaga bumabalik siguro, inaayos yung sitwasyon. Might be this time around, meron ka ng boyfriend. And ito ng person na nai-involve ngayon. So, see, meron ka ng someone. So, nakipag-usap siguro sa'yo, balik yung ex mo at ayusin yung mga dapat ayusin. Ibalik yung mga magagandang mga nangyayari sa inyong pamilya, family. So, ayusin natin yung pamilya natin, ibalik natin sa happiness yung pamilya natin. Dahil hindi ko naman ginusto yung paglayo before, labag sa loob ko yun. And whatsoever, gusto ko sana ngayon maayos at mabuo tayo ulit. But the thing here is, meron ka ng someone. So, parang with this someone new, may mga plans na din kayong dalawa. Nung bumalik itong ex mo, parang may mga plano na kayong dalawa. Nagsiseryoso na yung relasyon ninyong dalawa nung bumalik itong ex mo. Okay, pero feeling ko syempre tago pa rin kayo kasi lalo na married ka with that other person. So, tago pa din tong relasyon ninyo pero may mga plans na. Pero Libra, hindi ka nagloko sa kanya. Wala talaga kayo na nung ex mo. Naghiwalay talaga kayo. Nag-decision ka talaga. I think hindi siya yung nag-decide. Hindi yung ex mo na nag-decide. Ikaw yung nag-decide. Kasi wala naman na eh. Parang, wala na eh. Parang para sa'yo, wala na kami kasi hindi naman na kayo nag-uusap na. Pero wala kayong total closure ng ex mo na hiwalay na. For you, ikaw lang nag-decision talaga noon. Hanggang sa dumating na ngayong mga panahon na nagkaroon ka na nitong person na to. So, at this present situation, itong person mo nga na to, new person mo nga, not your ex, is yung nga nag-offer na sa'yo ng commitment. Magseryoso na kayong dalawa. Like, para bagang kontento na ako sa'yo. Okay na tayo. Alam ko yung ginagawa ko. Okay na ako dito. Tanggap ko yung mga anak mo, ganyan, mga whatsoever. Sobrang na-appreciate mo yun sa part niya. But then, yung decision mo pa rin talaga is bumalik na mabuo ulit yung pamilya para sa mga anak ninyo. Naipit ka pa sa sitwasyon ngayon because nga, wala ka namang masabi dito sa person na to eh. Sobrang nakikita mo talaga yung willingness niya na tanggapin yung mga anak mo, tanggapin ka, mamahalin ka, magseryoso sa'yo. So, dumating sa point na ganito, while making decision, dito ka na parang hindi mo na siya masyadong kinakausap or minsan may changes talaga sa'yo, kaya siya napoprostrate. And I think you told this person na din talaga the truth could be. Kaya dito nga siya is frustrated siya. Ang challenge lang dito is ayaw mo siyang masaktan talaga. Ayaw mo yung may mangyari sa kanya, ano yung pwedeng gawin niya sa sarili niya, whatsoever. Baka pagsisihan mo pa to one day. So, the best outcome here, Libra, and this is you. You should know dapat alam mo yung gagawin mo dito talaga, Libra. Like, ano yung sa tingin mo ng tama, yun yung gagawin mo. And you just really need to explain to this person talaga yung katotohanan. For the best outcome kasi dito, Libra, is like, this is the father, this is the ex energy. Ito. So, ayusin nyo talaga yung mga dapat ayusin ninyo. And I think as a point na alam mo yun na yun yung dapat. Kasi yung mga Libra, matalino yung mga Libra eh. Mga Libra talaga, isa sa best advisor talaga yan. Lalo na pagdating sa relationship, sa love. I am a Libra. Kaya nga naging love relationship coach ako. Because Libra,
Venus holds Libra. Venus is a planet of love and relationship. So, Libra really, nakatutok yan sila sa ganyan. So, alam nila kung anong dapat gawin. Alam nila kung anong tama at mali pagdating sa relationship. So, they also know how to give advice or motivate people and even yung self nila pagdating sa ganito. Kaya dito, Libra, alam mo na ito yung tama. Alam mo yan. Kaya, parang, ito din yung gagawin mo. Gagawin mo yung tama. At, you really need to end this cycle sa person na to. Whether masakit man to or hindi, kailangan mo talagang sabihin sa kanya. Kailangan mong aminin sa kanya yung totoo. At i-explain sa kanya yung exactly na kailangan mong i-explain sa kanya. For him din na to accept the truth na din and might be to move forward na lang din and to start a new beginning na din ang journey niya. Ang problema lang dito, Libra, syempre sinabi ko lang yun. Ganun kadali yun, pero hindi ganun kadali sa part na nagmamahal. Kasi feeling ko, Libra, nagmamahal ka din dito. Minahal mo din tong bagong ito. Binahal mo siya, kaya ayaw mo nga siya masaktan eh. So, hindi madali para sa'yo. Pero alam mo naman kung ano yung tama. Alam mo kung ano yung dapat. Pero hindi lang madali para sa'yo na gawin yun. In the future, or immediate future here, Libra, there is still a possibility pag hindi mo i-clarify to sa kanya, kumbaga hahayaan mo lang to. Kumbaga sabihin natin hindi pa kayo totally talaga like nagsama na ng ex mo, baka nasa abroad ka, baka nag-okay lang kayong dalawa, buo na ulit yung pamilya ninyo, nagbi-video call na kayo ulit ng ex mo kung sakali, kasi ito yung nasa imagination ko, ito yung nasa isipan ko. Kasi nakikita ko pa, parang nagmag-continue pa kayo ng nito ng new person. Kasi parang majajuggle ka pa between kung sino man sa kanilang dalawa. Feeling ko ang gagawin mo dito, Libra, you were going to observe both side. Kasi parang ayaw mong mapagsisihan yung decision na kung sobra siyang masaktan and magagalit siya sa'yo at lalayo siya sa'yo ng tuluyan, babalik ka sa ex mo at hindi pala kayo maging okay, hindi pala kayo like mag-click again, hindi kayo mag-work, mapagsisihan mo ngayong wala na siya. Etong bago. So, in the immediate future, nakikita ko yung juggledness sa part mo. So, possible na may relationship kayo nitong isa at nakipag-ayos ka din dito sa ex mo. Libra, pwede tong vice versa. Okay? So, what is the factor that affecting the situation here is you, Libra, is married to your ex. So, mahirap talaga. Mapipiliin mo yung new person mo dahil you are married to your ex and right now, inaayos na yung sitwasyon ninyo. And, I think wala naman din ako nakikita ditong hindi maganda na nangyayari sa inyo ng ex mo ulit. See? And nagkaayos talaga kayo ulit. Nagkabalikan talaga kayo ulit ng ex mo. Parang may reconciliation, may celebration again sa marriage ninyo dito. But then, I think, parang tinago mo talaga to sa new person na to. Kasi syempre, ayaw mo din ma-judge in a way. Tinago mo to sa ex mo, tinago mo sa new person na to. Pero feeling ko, pag once na magkita ng kayo ng ex mo, like sabi natin, umuwi ka na, magsama na kayo as a family, pipiliin mo pa din yung family mo. Alam mo yun kasi the external influence here, that is you will going to walk away emotionally from this new person. You know that. So, what is your fear and hopes here is, yung fear mo dito with this person is paano pag itong person na to is like gumagawa na siya ng way into a serious commitment with you. Like, papakilala ka na niya sa magulang niya or mga ganong mga bagay.
moving forward na towards commitment na talaga. Or yung mga goal niya sa buhay, gusto niya maging success na kasama ka, something like that. And yun yung fear mo. But you are hoping na matatanggap niya yung pag-iwalay ninyo in the future. Dahil alam mo na pipili at pipili ka sa ex mo at sa kanya at yung pipiliin mo pa rin is ex mo. That you are hoping na matatanggap niya yung katapusan ninyong dalawa talaga. Kahit alam mong mahal ka niya talaga. Kahit alam mong mahal ka niya, you are still hoping na matatanggap niya yung separation or heartbreaks or something. Because in the future kasi, ayun, hindi ko na malayan na full storage ako. Anyway, as I said, in the future kasi, nag-drop na ako ng cards, nakita ko na nag-full storage na ako, is pipiliin at pipiliin mo pa rin talaga yung family mo in the future. Pero alam mo, hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal. Etong bago. Hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal. Mahal mo siya. Pero you will going to learn to walk away emotionally or moving forward and never look back from this. Kasi nga, ayaw mo na din ng gulo. Maayos na kayo ng ex mo eh. Maayos na kayo ng like, buo na ulit yung pamilya ninyo. So, ayaw mo na ng away. Ayaw mo na ng gulo. So, hindi ka na din sure. Hindi ka na sure about this person. Hindi ka din sure sa future ninyong dalawa. So, eto na nga, nabuo na yung pamilya mo ulit. So, ang pinili mo na kung continue na dito. Nandito yung mga anak mo. Okay na kayo ng asawa mo. Kasi kung siya yung pipiliin mo, and kahit pa siguro sabihin natin na mahal ka niya at mahal mo siya, hindi ka sure sa mga pwedeng mangyari in the future sa inyong dalawa. So, darating yung araw, hindi mo na siya kakausapin. But I think this person was still going to try. Kulitin ka to offer you still love. Hanap-hanapin ka. Maglalakas loob pa rin to na hanapin ka. Could be. Kaya nga mapoprostrate siya na parang babalikan ka pa din niya, mga ganong mga bagay. Pero darating yung araw kasi, kumbaga, magkakaroon din ng changes ang lahat. So, possible na makakalimutan nyo din yung isa't isa. Meaning, hindi naman yung isa't isa like totally makalimutan mo siya, makalimutan ka niya. Yung nararamdaman ninyo. Darating yung araw maging peaceful din ang lahat in the future, Libra. So, Libra, you might be dealing here with, okay, this is not the ex, but the person involved here right now is Pisces, Aries, Cancer, Scorpio, Taurus, Libra, you might have Capricorn in your chart. Check your placement. You might also be dealing with Virgo, or you might have Virgo in your chart. Check your placement. Sagittarius. Okay, so yun. Sun, Moon, Rising, Venus. So, Libra, that is my reading for you. Thank you and God bless.